Mga kababayan, handa na ba kayong makaranas ng kilabot sa gabing ito? Sumama kay Alexa at Carlo sa isang lumang bahay sa Maynila kung saan ang bawat palamuti ay may kwentong nakakapangilabot na ibubunyag. Sa paglalaro nila ng video game, isang kwentong hindi mo inaasahan ang kanilang mararanasan. Lorna, Tristan at Sofia, tatlong pangalan na magdadala sa inyo sa isang biyaheng puno ng misteryo at takot. Kaya tiyakin niyong nakahanda na ang inyong mga sarili sa mga kwentong kababalaghan na hindi basta-basta malilimutan. Sa sala ng isang lumang bahay sa Maynila, abala si Alexa sa pagkakabit ng mga palamuting pang-Halloween. Mga nakangiting kalabasa, papel na multo, at ilaw na kumukurap-kurap ang nagbibigay buhay sa kanilang tahanan. Ang bawat sulok ay parang bumubulong ng mga sinaunang kuwento, habang ang katutubong palamuti ay nagpapalakas ng vibe ng nakakatakot na gabi. Sa tabi niya, si Carlo, nakasuot ng t-shirt na may larawan ng sikat na horror character, ay busy sa paghahanda ng gaming console. Ang bawat pag-click ng controller ay nagdudulot ng tensyon, parang tunay na suspense sa horror movie. Hoy Alexa, kwento ka naman ng bago. Hamon ni Carlo sa kaibigan habang naglalaro sila ng horror-themed video game. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang kumakapal sa labas at ang kanilang tawanan at asaran ay nagiging soundtrack ng kanilang munting horror fest. Okay game, sagot ni Alexa. May kwento ako tungkol kay Lorna taga Antipolo. Inilarawan niya ang lumang bahay kung saan naninirahan si Lorna na puno ng lumang muebles at mga larawang sepia na parang mga mata na saksi sa nakaraan. Sa labas, ang tunog ng kalikasan ay parang background music sa kanilang nakakatakot na gabi. Pagkatapos ng kwento ni Alexa, naglabas siya ng kahon ng pizza na may iba't ibang toppings. Ang hapagkainan ay puno ng mga paborito nilang merienda, chicharon, mani, at syempre, ang pizza na may halo-halong flavors. Habang nanonood ng mga Filipino horror classics at indie horror films, napansin ni Carlo ang lumang larawan sa dingding. Uy, anong storya naman dyan sa lumang bahay na yan sa picture? Tanong ni Carlo na parang bata na sabik sa bagong kwento. Ito, sabi ni Alexa habang sinisimula ng kwento tungkol kay Tristan, ang batang ilusyonista. May mahiwagang salamin siya na inilarawan ni Alexa ang salamin na may ukit na disenyo ng mga sinaunang alamat at simbolo. Sa kanyang pagtatanghal, ang ilaw ay bahagyang madilim at ang mga manonood ay puno ng anticipation at kaba. Ang gabi ay nagiging mas makapal at ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa pader habang lumalalim ang kanilang pagdiriwang. Ano kaya ang nakakagimbal na kahihinatnan na matutuklasan ni Tristan sa kanyang mahiwagang salamin? Ang suspense ay nagpapatuloy. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nilamon ng dilim ang silid maliban sa malamlam na liwanag na nagmumula sa TV at sa mga kandilang nakapaligid sa kanila. Tila ba may ibang elemento na sumasama sa simoy ng hangin, malamig at nagdadala ng pakiramdam na may ibang tao sa kwarto, isang presensyang hindi nila nakikita. Alam mo ba yung kwento ni Sofia, panimula ni Alexa? Isang babae siyang dumaan sa napakaraming pagsubok sa buhay. Habang ikinukwento niya ang buhay ni Sofia, inilarawan niya ang kondo sa Makati kung saan ito nanirahan. Moderno ang disenyo, ngunit kung tititigan mo ang bawat sulok, may bakas ng kalungkutan na hindi maipinta ng anumang palamuti. Naging seryoso ang mukha ni Alexa habang nagbabalik tanaw sa isang undas na hindi nila malilimutan. Naalala mo yung sunog sa mall noong isang taon? Grabe yon! Ang daming nawalan ng buhay. Ang trahedyang iyon ay parang multo na bumabalik tuwing sasapit ang undas, nagpapalakas ng kabog sa dibdib ng bawat taong may alaala ng nangyari. Pagkatapos niyang magkwento,
Napansin ni Alexa na nag-iisa na lang pala siya. Nawala si Carlo nang hindi niya namamalayan. Ang kanyang pagkawala ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang likod, nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang masayang pagdiriwang ng Halloween ay bigla na lang nagtapos sa isang misteryosong pangyayari na hindi niya inaasahan. Ano na kaya ang nangyari kay Carlo? At paano haharapin ni Alexa ang natitirang gabi na mag-isa at puno ng mga tanong? Ang kasagutan nakatago sa dilim na bumabalot sa kanilang tahanan. Sa kwentong ito natutunan natin na ang tunay na takot ay nasa hindi inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwento ng katatakutan. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload at sa inyong pagtulog ngayong gabi, mag-ingat. Baka si Carlo ang sumunod na magparamdam sa inyo. Goodbye at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng Lagim.